Um, since last week, nakita niyo naman po yung mga pangyayari sa politika dito sa ating bansa, from House of Representative to Senate, right? So hindi rin malayo sa inyong kaalaman ang nangyari na pagpapalit ng liderato sa Senado. Alam niyo, wala naman hong problema. Wala hong problema sana kung ang ipinalit niyo diyan is karespeto kung umasta at walang hangin or yabang sa katawan. Kasi, sa totoo lang, gusto ko lang kasing malaman, no? Gusto ko lang din paintindi sa inyo kung saan ba nanggagaling yan. Gusto ko ka rin na lang magtanong kung saan nanggagaling ang walang humpay na pilit na sinisiraan ang credibility or credibilidad ni Senator Rodante Marcoleta. Yung latest, etong si Ramon Tulfo na kung kailan patumanda, is napakasinungaling. Mahirap po, sir, na maglalabas kayo ng mga pagbibintang sa mga politician in general na may binabayaran. Pangalanan nyo po at ilabas nyo yung testigo nyo. 'Di ba? Ganon din po kay Senator Tito Soto. Ako sa inyo, sinabi nyo na isa sa Blue Ribbon Committee ay nagsabi sa inyong na-edit ang sworn statement ng mga diskaya. So ilabas nyo, hindi pwede yung puro kayo hearsay, puro optics, and puro kayo, alam mo, etong flood control projects na to palaging parang melodramatic. Ang tagal-tagal. Ang tagal nating naghihintay na magkaroon ng may mapapangalanan, maglalabas ng magbibigay ng pangalan or magsasabi ng magbubuking or magsisiwalat kung sino-sino ang mga nasa likod ng katiwalian sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, nung meron nang lumabas, hindi man ho sila perfecto na mga tao or naging parte sila ng sindikatong ito, ay pilit namang dinidiscredit. Ano hong gagawin natin? 'Di ba? Yung senyales na pinapakita nila is dinidiscredit nila. Ang ginagawa nila is pinapasama nila. Isinalang na nga nung mag-asawa ang kanilang buhay sa pagsasalita at pangalanan ang iilan sa mga kasabwat na sinasabi nila or nagsabwatan. Dito sa malakihang sabi nga the biggest scandal of them all. Parang, di ba? The biggest scandal sa ating flood control fund na trilyon na umabot. Di ba? So, nagpangalan sila. Ngayon, sinasabi ng mga napangalanan nila is hindi sila nagsasabi ng totoo. Alam nyo, wala namang problema doon. Kasi kung hindi naman sinasabi na hindi sila nagsasabi ng totoo, it's silang dalawang magbangayan. 'Di ba? Silang dalawa ang magsagutan, patunayan nila sa isa't isa kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pero ako, ang hindi maganda is yung gawain ng bagong liderato ngayon sa Senado, lalo na si Senator Tito Soto bilang Senate President, is una, walang ginagawa sa kanya si Senator Rodante Marcoleta, pero sa lahat ng interview niya, iniinsulto niya ito, ubod siya ng yabang, at parang walang kaklas-klas na tinatawag kung umasta. Yung dinadaan niya sa yabang. Ako, when I was watching, tinatanong ko yung sarili ko ano kaya nangyari, no? Alam mo dati, I look up to him. Tapos si Vico Soto, ganun din, taas ng Pinopost ko pa nga si Vico Soto, check niyo yung wall ko. Pinopost ko siya dati. Pero yung
nakita ko kung ano yung ano yung ginagawa nila sa ngayon, nakakalungkot. Sabi ko nga sayang na um, na nagkaganito, na na-realize ko lang din also na very vindictive sila pareho. Kasi, isipin nyo, lumabas ang Diskaya at nagsalita sila at sinalang nila yung buhay nila kasama ang kanilang pamilya. Si Vico Sotto, sa 15 na contractor na lumabas, ang pinag-initan lang niya is yung mga Diskaya. Alam mo, sana hindi lahat niya. Tapos, si Tito Sotto naman, ang pinag-iinitan naman niya, si Senator Rodante Marcoleta. Which is, na saan ang gagaling yun, di ba? Alam mo yun, saan ang gagaling yun? Then I realized when I was watching, and I realized also, kasi, naalala ko na ikwento sa akin ni Sen Marcoleta, na, nung nagkakaroon ng, yung bago na, di ba? Yung nanalo na yung mga senator, so, para nag-iisip sila magkaroon ng bagong leader or magbotohan ulit sa Senate dahil bago sila lahat, di ba? And may impeachment. I remember, ang tatandaan ko, sinabi kasi raw ni Sen na sana yung uupong Senate President ay abogado. Kasi hindi joke, like yung mga nangyari sa nakaraan na may mga na-impeach na nagkamali. So, ayaw niya nang magkaroon ng ganung problema. Kasi, if you're in Senate kasi, konti na lang kayo, you're one whole group dapat, di ba? Na magkakasundo kayo or magkakaisa kayo, magkakaroon man kayo ng hindi pagkakaintindihan, magkakaiba-iba man ang inyong kulay sa politika. At the end of the day, kailangan you can meet eye to eye, di ba? So, yun yung isa, no? Na, kasi gusto niya talagang maging Senate President again. Ako naman di ko maintindihan. Naging Senate President ka na before eh. Parang bakit again? Parang bigay mo naman sa iba. Diba? Bakit, parang nangyari na eh. Diba? Parang na-experience mo na yan eh. And there are better people more than you are. Like, Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Nandiyan naman yung mga iba eh. Diba? So, bakit pinipilit mo, tas feeling ko sumama ang loob niya with that? Kasi tapos nagkaroon ng debate nung what do you call this, nung impeachment itself, nagkaroon sila ng debate. I think because they were debating with a lawyer. And, syempre, alam naman ni Senator ng iba dyan, huwag na tayong magpanggap, na abogado naman talaga si Senator Rodante Marcoleta. How can you debate with a lawyer na si Senator Rodante Marcoleta? I can assure you, hindi magsisinungaling. Hindi ko siya ipaglalaban ng ganito katindi kung siya ay sinungaling. Siya lang, for me, as of this moment, kaisa-isa yan siya na pinagkakatiwalaan ko among everybody. Hindi yan bayaran. Nung nangyayari itong Blue Ribbon Committee na hearing, ang dami-dami hong lumalapit na gustong magbigay ng pera, makausap lang siya, and all. Wala siyang hinaharap, hindi siya kayang bilhin ng kahit ninuman. Kasi ang kanya, matanda na siya, gusto niya mag-iwan ng legacy para tulungan ang taong bayan. Yun lang yon. Ganun lang kasimple. Uy, sandali. Diba? Ganun lang. Ganun kasimple. Yan. Kinausap ko lang ang aking anak kasi paalis na siya. So, ako, nakakalungkot kasi simula nung kung titingnan nyo bakit mo nangyari lahat tong rigodon na to, yung nagkapalitan ng liderato dito sa Senado, walang kaalam-alam si Senator Marcoleta. Inaayos lang niya ang kanyang trabaho. He may be a neophyte, baguhan siya, pero abogado po siya. At wag din ho nilang kakalimutan na 18 years siyang naging congressman. Hindi niyo ho siya mapapaikot. At never ho siya mang-iinsulto. Sasabihin lang niya sa'yo kung tama ka or mali ka based kung ano ang nakasulat sa batas. Ngayon, kung kinokorek kayo at
sinasabi lang niya yung katotohanan base sa batas. Makinig ho kayo. Kasi hindi ho kayo abogado. 'Di ba? At saka wag ho nating baliin yung batas. Wag nating baliin yung batas. Wag nating ipilit na eto yung dapat, na hindi naman dapat. Wag ganon. 'Di ba? Maling-mali eh. Katulad ng ginagawa nyo ngayon, may isang supposedly, whether kasabwat siya, kasabwat man siya sa mga pangyayari, nakatiwalian sa DPWH, pero naglakas loob siya na magsalita. Naglakas loob silang mag-asawang magsalita at magbigay ng pangalan. Pero anong ginawa nyo? Anong ginagawa nyo? Dinidiscredit nyo. Sinungaling at masasama ugali, nagpakasasa sa kinita nila. Let me remind you something. The difference between yung mga DPWH government official na nangumisyon ang pagkakaiba nila sa contractor. Ang contractor po, nagdi-deliver ng project. May ibang contractor ginagamit para kuno gumawa ng project na ghost. Di po ba? Ghost project ng mga tiwaling opisyal ng DPWH. But, not only that, remember, yung mga RD and DE, ang nag-uupo dyan at nagre-recommend dyan ay mga congressman. Alam ho natin lahat yan. Huwag na ho tayong magpaka-plastic. Kasi, once in my life, I'm with a congressman also. So, alam ko. At alam ko yung takbuhan dyan. So, ngayon, yung mga contractor or mga contractor na yan, ginagamit or nangungumisyon yung mga tauhan dyan sa DPWH na ginagamit din ng may higher ups. Sinabi naman, yung iba senator or congressman or whatever. Hindi mo nila yan gagawin nang wala silang wala hong nag-uutos sa kanila. Ako'y naniniwala dyan. At tatandaan nyo, sino ho ang mas may kasalanan? Di ho ba yung nangungumisyon o yung ginagamit? Akalain nyo, tingnan nyo ang pagkakaiba. Yung diskaya na nagsalita na sinalang ang buhay nila at pati pamilya nila, nahaharas sila ngayon, binubuli sila ngayon, tinatakot sila ngayon, at ginagawan sila ng kung anong kwento at nagbabayad na ngayon ng mga vloggers, nagbabayad na ngayon sa mainstream media, SOCMED, bayad na bayad at gumaapaw, bumubuhos ang pera. Bumubuhos ang pera para lang i-discredit again si Senator Marcoleta, para ma-discredit ang Diskaya. 'Di ba? Kasi, bakit? Sinong pinoproteksyonan nyo? Sinong pinoproteksyonan ng mga taong ito? Bakit si Bryce Hernandez na nagtatapo or nagpapatalo sa sugal ng daan-daang milyon, pinoprotektahan? Wala ho tong trabaho rather than kumulekta ng pera at nakawin ang pera ng sambayan ng Pilipino at ipangsugal. At iyan po ang pinoprotektahan nila. Napakawalang hiya. Napakawalang hiya. Tamaan kayo ng kidlat. Pag tulog nyo ngayon, wag na kayong magising. Kayo lahat. Kakapal ng mukha nyo. Kakapal ng mukha nyo. Lakas ng loob nyo. Karmahin kayo. Kasumpa-sumpa kayo. Grabe. Ang daming naghihirap. Flood control projects. Putang, nakakairita. Alam mo yung sa kalye, pag nagbaha, yung may hirap, binaha, walang matulugan, nababasa ang gamit, walang damit na natira, natutulog ng malamig, sa malamig, yung wala silang masilungan, gutom, tas mga hinayupak kayo,
Inuubos nyo yung pera ng bayan. Sarap ng buhay na nagsusugal kayo. Tapos yan ang gusto nyong protektahan? Yang mga yan? Yung pinagdadaanan mo sa trabaho, sa pamilya, sa love. Hayop din, di ba? Ibang level to. Saan tayo pupunta? So ngayon, yung senyales na ginagawa ng mga iilan dyan na may pinagtatakpan, na obvious na may pinagtatakpan, is senyales na sa mga contractor whoever will speak up ay huwag kayong magsalita. Hindi namin kayo pakikinggan at wala kayong mapapala. Ididiin namin kayo, mapapahama kayo, kayo ipakukulong namin. Yan ang kanyang ginagawa. Yan ang pinapakita nila ngayon. Tinatakot nyo yung mga gustong magsalita. Yun. Tinatakot nyo. Tinatakot nyo ang mga taong gustong lumabas at magsalita at magsabi na ng katotohanan at aminin ang kanilang kamalian at sabihin na kung sino ang behind sa korupsyon na nangyayari dito sa bansa. Hindi pa po ba kayo pagod, mamamayang Pilipino, mga kababayan? Niloloko tayo. Ultimo ang presidente ng Pilipinas, nanawagan. Anong sabi niya? Nakakahiya, hindi ba kayo nahihiya? Mahiya naman kayo. Nanawagan siya, ang panawagan niya, ang panawagan ni BBM, is tulungan siya na sugpuin ang katiwalian or korupsyon, lalo-lalo na sa pinagmalaki niyang 5,500 flood control projects. He asked for help. He asked that, diba? Sinabi niya, in-announce niya yan publicly, na walang kaibig-kaibigan, walang kamag-anak, walang malapit, walang sasantuhin. Kailangan niya ng tulong daw para masugpo etong katiwalian na to. Pero ano nangyari? Ang pinag-uusapan natin dito, sabi niya, sa administrasyon niya, gusto niya mahuli or matigil ang nakawan sa gobyerno. Pero ano pong ginawa niya? Nung may nagsalita, may lumabas at umamin, which is the Diskaya couple, at nagbigay sa atin ng mas malinaw na kwento kung ano ang takbuhan sa sindikato sa pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng DPWH. Anong sinabi niya? Hearsay. Hearsay, BBM. Sa tingin mo ba, sa ginawa mo, may maglalabas pa or magsasalita pa? Alam mo ginawa nyo? Again, you cut yung hope nila na may pagbabago pa sa bansa natin. You ask for it, BBM. Humingi ka ng tulong. You want people to speak up and help you to find out, alamin kung sino gumagawa ng katiwalian dito sa ating bansa. May naglakas na loob. Hindi man ho sila perfecto. Kasama rin po sila sa kalakaran. Dahil po, kailangan nga nilang magnegosyo. Kailangan na magpatuloy. Sabihin na natin, lahat naman yan Di ba ang demonyo nga? Ang demonyo, ipapakita sa'yo lahat ng maganda. Papakita sa'yo lahat ng kaligayahan, lahat ng sarap. Pero lahat yan temporary lang. Kasi ang gusto nila, kaluluwa mo. Mararanasan mo yan lahat. Pero after yung balik niyan, kukunin sa'yo yung kapalit, undescribable. Ikaw, BBM, nanawagan ka, natulungan ka. Si Senator Rodante Marcoleta, pinaglalaban ka, naniniwala siya sa'yo sa panawagan mo. Pero anong ginawa mo? Ultimo si Senator Marcoleta. Anong ginawa mo? Gusto mo ng tulong, naghihiring ng maayos doon. Hindi mo pinigilan na hindi siya tanggalin. Sincere ka ba? Tapos yung lumabas na testigo,
walang perpekto. Pucha, ang problema kita mo si Bryce Hernandez, na lumustay ng daang-daang milyon sa casino, gusto niyong protektahan. Pero itong mga diskaya, halos gusto niyo nang patayin. Dahil nagpangalan ng kakilala nyo? Or baka naman may tinatago kayo dyan? Napakapeke ng inyong mga laro. Kitang-kita na ng mamamayang Pilipino, napakapeke inyo. Ibang level. 'Di ba? Saan ka nakakita, di-discredit mo? So, sino pang lalabas? So, ngayon, pagtataka kayo. Huwag kayong magtaka kapag nagwala ang mamamayang Pilipino. Kasi kitang-kita, hindi tanga. Alam mo problema? Alam mo, ito yung napansin ko Ang napansin ko, kapag lumaki ka sa pera, yung mayaman ka lang. Yung spoiled brat, yung hindi ka nakaranas ng hirap, you don't really care about what these poor people, yung may hirap, wala silang pakialam talaga. They will never understand the feeling of not having or wala. Kasi hindi nila naranasang magutom, hindi nila naranasan na mag-isip na may kakainin pa ba ako bukas? May pambayad pa ba ako sa pang-upa ko? Meron pa kaya akong pambili ng tubig ko? Ng bigas ko? Pambayad ng kuryente ko? Ano na kayang mangyayari sa akin?